Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ngayong Lunes Santo, patuloy ang pagdating ng mga biyahero sa mga sakayan pa probinsya tulad ng mga Pantalan. Sa Batangas Port, may ilang biyahe ng fully booked. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam! Ravi, kung walk-in chance passenger dito sa Batangas Port ay nananatiling limitado yung mga slots na maaari nyo makuha at depende pa yan sa biyahe. Sa website ng Philippine Ports Authority ay limitado na nga yung mga ganitong slots para sa mga biyaheng dagat. Fully booked na yung biyaheng Romblon, Sibuyan Island at Rojas City. As of 9:30 a.m., iisa na lang ang available na slot sa biyaheng Coron, Palawan at Oldiongan, Romblon. 2 pa sa Katiklan, sa Aklan at 5 sa Puerto Galera. Marami pang available na slots sa biyaheng Calapan, Oriental, Mindoro. Nananatili ang mahigpit na seguridad sa Batangas Port. May mga help desk din na nakaantabay para sa mga pasahero. Ang mga dumarating na pasahero kailangan may QR code para digital na ang transaction at maiwasan ang pila. Ito ang tinatawag na ORAS o Online Reservation Assistance System. Kung wala pang online reservation, may QR code na maaaring iscan para doon na mag-book. Kung walang data o kaya online access, may pila rin sa harap ng Pantalan para sa passenger assistance. May ilang pasahero na ngayon na sinamantala ang magbakasyon naman sa Puerto Galera sa halip na sumabay sa mismong holiday. Pakinggan natin yung pahayag ng ilan sa mga turista na ito. Sobrang dami ngayong mga pumupunta sa Puerto Galera. Ang dami rin namin nakasabay kahapon ng madaling araw. Masaya, medyo nagka-close po kami kahit nagpa-plastikan lang po kami. Medyo pasok naman sa budget kahit paano, kahit na holiday tsaka tumataas yung presyo ng gas. Ravi, sa estimate ng Philippine Ports Authority ay nabawasan ng 10% yung mga pasahero ngayong taon kumpara nung nakaraang taon yan dahil na rin marahil daw sa epekto rin ng oil price hike. At dito sa ating likuran, ito makikita ninyo yung passenger assistance para dito sa bagong sistema na tinatawag na ORAS. Rafi? Bam, paano matitiyak ng pamunuan ng Batangas Port na makakabiyahe yung lahat ng pasahero? Iniwasan nila yung talagang chance passenger na pupunta ka rito walang katiyakan kung may masasakyan ka, mag-overnight ka ng matagal. So isa sa sentro dito nga itong bagong policy na to na may digitization yung oras na sa tulong ng QR code and doon sa website malalaman mo kung anong mga biyahe yung available sa'yo. And once meron ka nung QR code na yon, confirmation na mayroon kang slot na ma-avail. Pagdating sa ticketing counter, mas swabe na yung transaction. Ibig sabihin, may nakalaan na slot sa'yo, hindi yung nagbabaka sakali ka na walang masasakyan. At kumusta naman ang panahon dyan ngayon, Bam? Ang maalinsangan ngayon dito sa Batangas Port, kaya nga itong passenger assistance desk na nasa ating likuran ay ililipat na dito sa loob matapos yung inspection ng PPA kasi nga mainit para sa mga pasahero. No? So at least kahit habang pinoproseso nila yung kanilang biyahe, at least aircon sana. Rafi. Okay, maraming salamat, Bam Alegre. Fully booked na rin ang ilang biyaheng pa Bicol sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Pwede raw mag-chance passenger pero kailangan lang habaan ng pasensya. Balitang hatid ni James Agustin. Naglib na sa trabaho si Jenny Rose para makauwi sa Panganiban, Camarines Norte ngayong Lunes Santo. Ang problema, wala na siya makuhang ticket para sa air-conditioned bus. Hintay talaga. Para makauwi lang. Gaano po kahirap kumuha ng ticket niya? Hindi, not sure po. Kasi last year po kasi mabilis lang eh. Si Rosana na pauwi ng Manglabo, Camarines Norte alas 4 ng hapon pa narito sa bus terminal. Matyaga rin siya naghihintay para makakuha ng ticket. Wala na po akong nakuha ng ticket gawa ng nagpapareserve ako ng pizza 13. April 3 nang available. Hindi kailangan ng chance passenger. Ay magtsatsaga, malapit na kami makasakay. Isang bus na lang. Kasama naman naghihintay ni Corazon ng kanyang asawa, anak at 2 apo. Kagabi pa sila nagbabaka sakali na makabiyahe. Mahirap kasi wala pa kaming tulog.
Nakaupo lang kami rito, naghihintay kami pila. Masusulit din. Kasi walang mga pasok yung mga apo ko. Walang pa. Tapos, walang trabaho yung anak ko. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, fully booked na ang biyahe ng air-conditioned buses patungong Daet Camarines Norte hanggang April 4. Fully booked na rin ang mga biyahe pa Albay at Camarines Sur hanggang April 2, air-conditioned o non-air-conditioned buses man. Pero wag daw mag-alala mga chance passenger dahil may masasakyan naman sila. Yun nga lang hintayan talaga sa pila. May mga extra buses po tayo para sa mga walk-in. Katulad po ng mga nakapila na yan. Yan po ay sasakay natin dito sa ating mga nadating na bus. Mga extra na po yan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas na ang bahagi ng Cavitex C5 Road sa bahagi ng Parañaque hanggang Taguig. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makababawas ito ng oras ng biyahe para sa tinatayang 36,000 motorista. Anya, ang dating 1 hanggat 1.5 oras sa pagitan ng dalawang lungsod, kaya na ng 15 minuto dahil sa binuksang kalsada. Malaking tulong daw ito lalo't maraming bibiyahe ngayong Semana Santa. Sa ngayon, wala munang babayarang toll sa nasabing segment ng Cavitex C5 Road. Toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito. At para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito. Ngayong Lunes Santo, asahang magiging mainit at malinsangan ng panahon ayon sa Pag-asa. Walang bagyo o low pressure area na namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ridge ng high pressure area ang nakaapekto ngayon sa Northern Luzon. Posible pa rin sa ilang lugar ang mga local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang panig ng Benguet, Zambales, Mindoro, Quezon Province, Bicol Region, Visayas at Mindanao ang posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan, San Jose Occidental, Mindoro, La Carlota, Negros Occidental, Zamboanga City at sa Cotabato City. 39 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union, Tugigaraw, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, Camiling, Tarlac, Legazpi, Albay, Iloilo City, Dumangas, Iloilo at sa Borongan, Eastern Samar. Posibleng umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index ngayong araw dito sa Quezon City. 3 beses nagkaroon ng lava fountaining ang Bulkang Mayon kagabi. Naitalayan ng T-Box pasado alas 9 bandang mag-alas 10 at pasado alas 10:30. Nakalikha raw ang mga pagsaboy ng lava ng ash clouds sa bulkan na may taas na 200 hanggang 600 metro. Sa tala ng T-Box, nasa ika-84 ng magkakasunod na araw ng effusive eruption ang Mayon na nagreresulta sa pagbubuga nito ng lava, bato at pyroclastic density currents o uson. Sa nakalipas na 24 oras, umaabot na sa 173 volcanic earthquakes ang naitala ng bulkan, mahigit 200 rockfall, 1 uson at mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatiling nasa alert level 3 ang Mayon. Bawal pasukin ninuman ang 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 5 pulis matapos tambangan ng kanilang police mobile sa Sharifagwak, Maguindanao del Sur. Base sa investigasyon ng pulisya, pabalik na mula sa pagpapatrolya ang mga membro ng 2nd Provincial Mobile Force Company nang tambangan sila sa Barangay Mother Poblacion nitong Sabado ng gabi. Ayon sa isa sa mga nakaligtas, nagkaroon ng pagsabog at kasunod nito'y pinagbabaril na sila ng armadong grupo. Dead on arrival sa ospital ang 5 biktima habang sugatan ang 3 nilang kasama. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates ang agresibong paghahanap sa mga nasa likod ng pananambang. Kinundina na rin ng Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng National Police Commission ang insidente. May persons of interest na sa pananambang ang pulisya. Kabilang sa mga tinitinang motibo sa krimen ay paghihiganti. Isang patay sa pamamaril ng isang security guard sa Cebu City. Base sa investigasyon, nakaupo sa gilid ng kalsada ang 2 lalaki nang barilin sila ng 48 anyos na suspect. Patay ang isa sa mga biktima habang sugatan ang isa pa. Nahuli kalaunan ng lalaking namaril at nabawi sa kanya ang service firearm na ginamit umano sa krimen. Ayon sa pulisya, lagi umunong binubuli ng 2 biktima ang suspect. Walang pahayag ang namaril.
Nakuna ng CCTV ang 3 babaeng yan sa labas ng isang opisina sa Barangay 171 sa Caloocan nitong Biyernes. Huminto sila sa harap ng halaman na pitogo na ginagamit sa palaspas. Maya-maya, pinutol ng isa sa kanila ang ilang dahon gamit ang dalang kutsilyo. At saka ibinigay sa kanyang mga kasama na nagtago naman ng mga ito sa dala nilang sako. Umalis sila nang mapansing may tao sa loob ng opisina. Sa pagmamadali, naiwan pa ng isa sa mga babae ang kanyang tumbler o inuman ng tubig. Inireport na ng may-ari sa Homeowners Association ang insidente ng pagnanakaw. Nasa 20 pamilya ang apektado sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Valenzuela. Isang karinderya rin ang nasunog. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Samaca Compound sa Barangay Bagbagin, Valenzuela City. Pasado alas 9 kagabi, may punto pang maririnig ang malakas na pagsabog. Napatakbo ang ilang residente. Iniakyat ng Bureau of Fire Protection na ikalawang alarma. 29 na fire truck ang rumisponde. Ang pamilya ni Geraldine iilang damit at appliances lang ang naisalba. Patulog na raw sila na mangyari ang sunog. Narinig ko na lang yung boses ng kapitbahay namin may sunog po Paglabas ko po, malakas na po Kasi ito lang po yung bahay nung nasunog. Ito po yung bahay namin Tumpok na po talaga Sobrang hirap kasi pangalawang beses na po ito Kaya nakakaano rin po, nakakatrauma. 2 residente ang nasugatan kabilang na si June na nagtamo ng paso sa braso at mga sugat sa siko at binti. Ginamot siya ng medic. Umakyat ako sa 3rd floor. Wala na, malakas na yung malakas ng apoy. Nagdala ko ng fire extinguisher kasi mayroon kaming sariling fire extinguisher di na kaya. Tapos binuksan ko yung mga hose kasi mayroong hose doon sa mga sa 2nd floor. Binuksan ko, di na kaya yung apoy. Kung anumang mga gamit na di na kaya isa-isa dampot, ay iniwan lang namin. Ayun, dating ng mga ilang minuto, tupok ng bahay namin. Napula ang sunog matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, natupok ang 13 bahay. Apektado ang 19 na pamilya, katumbas ng halos 60 individual. Iniimbestigahan pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy. May light materials po yung houses dito Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Sa Barangay Maysan, tinupok din ng apoy ang 2 palapag na bahay na may karinderya. Pasado alas 12:30 ng madaling araw. Umabot sa unang alarma ang sunog. Kinilangan rumisponde ang 6 na fire truck. Sumigaw po yung may-ari ng tindahan na may umuusok. Kaya po tumakbo agad ako ng 3S. Tapos pag namin, lumakas na. Galing sa Super Kalan. Lumakas yung apoy ng Super Kalan. Tapos biglang kumalat na po yung usok. Nakaligtas ang 2 pamilya na nakatira roon. Kabilang ng may-ari ng bahay at ang umuupa sa karinderya. Okay naman po. Kaso walang nasalba Nakalabas sila pero malakas na yung apoy. Nadamay rin sa sunog ang nakaparadong sasakyan sa garahe at isang motorsiklo. Napula ang apoy matapos ang halos 1 oras. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ready, set, Monday na mga mare at pare. Up for another triathlon daw si Asia's multimedia star Alden Richards. Dream come true para kay Alden ang sinalihan niyang karera recently sa Davao City. At goal niya raw na i-level up pa ang kanyang triathlete journey. Chika yan ni Alden sa kick-off event ng supporters niyang A-Team community sa Quezon City. Days after ng pagsalang niya sa isa ring karera, nag-unwind naman si ex-PBB housemate Vince Maristella sa Rizal with his fans. Sari-sari ang kanilang ipinagdiwang, kabilang ang belated birthday bash ng Sparkle artist. At chika ni Vince, plano niyang ituloy ang kanyang training para sumali ulit sa isa pang fitness race competition. Sa Quezon City naman, nakipag-bonding with her fans, si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Full of games and surprises ang event na hosted by Sparkle artist Izaul. Thankful naman si Caprice sa unending support ng kanyang fans. Walang na-detect na COVID-19 Cicada strain sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Sa gitna ng pagkalat ng naturang strain sa Amerika, may mga naiulat din na kaso ng strain sa 23 bansa
ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention. Base sa datos ng World Health Organization, nagmula raw ito sa Omicron variant na kumalat noong 2021. Sabi ng DOH, ayon sa ilang eksperto, walang dapat ipangamba sa strain na ito ng COVID-19. Gayunman, patuloy pa rin ang pag-monitor dito ng Health Department. Mga kapuso, health is wealth at ang pinakamabisa pa ring panlaban sa COVID-19 ay paghuhugas ng kamay at pagsunod sa mga health protocol. Hindi pa raw natatanggap ni Atty. Michael Powa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings, ang inilabas na sabpina ng House Justice Committee. Sabi ni Powa sa panayam ng unang balita sa unang hirit, babasahin niya muna ang sabpina at kung ito ay nasa tamang proseso, dadalo raw siya sa pagdinig. Ipinasabpina ng komite si Powa dahil sa kanyang impormasyon kaugnay sa confidential funds ng Department of Education. Si Powa ang Chief of Staff ng DepEd noong kalihim pa nito si Vice President Duterte. Handa raw si Powa na sumagot sa mga tanong batay sa kanyang kaalaman. Handa rin daw ang kanilang kampo kung sakaling umabot na sa Senado ang impeachment sa bise. We're not delaying anything. In fact, we are just pointing out what we feel are infringements against the rights of our client. Kung magkaroon ng boton at may numero na at maakyat sa Senado, ready tayo, just like we were ready last year. Ngayong iwas karne ang marami nating kababayan dahil sa Semana Santa, asahan daw ang taas presyo ng iba't ibang klase ng isda. Magkano na ba? Alamin sa balitang hatid ni EJ Gomez. Dito sa Pasig Mega Market, marami ang supply ng isda sa ngayon. Kaya ang presyo hindi ganun kamahal, sabi ng mga nagtitinda. Ang tilapia, 130 pesos lang kada kilo. Ang galunggong, 200 pesos. At ang bangus, 220 pesos kada kilo. Ibinebenta naman ng 360 pesos kada kilo ang dalagang bukid at hasa-hasa. Ang talakitok, maya-maya, bisugo at pampano mabibili sa 400 pesos kada kilo. Matumal pero ang presyo hindi nagbabago. Tuloy-tuloy pa rin. Supply ng tilapia sa bangus, di kinakapos. Ayon sa mga nagtitinda, ngayong linggo, nasa 5 pesos hanggang 40 pesos ang posibleng itataas sa presyo kada kilo depende sa klase ng isda dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang supply, sapat naman daw. Kasi sa ngayon, maraming dumarating. Tumaas na rin ng konti. Pero baka sa susunod na araw, mas mataas na. 40 pesos bawat kilo. Ang mamimiling si Jay, boneless bangus at galunggong ang pinamalengke ngayong araw para pang-ulam ng kanyang pamilya. Mura pa raw sa kanya ang mga isda sa ngayon. Kaya pa naman sa bulsa. Opo, isda. Bawal po kasi yung karne. Kasi mahal na araw nga, inuulam natin gulay, isda, tsaka yung mga prutas muna. Sa boneless prito lang po, tsaka paksiw. Sulit na? Sulit na po yun. 520 pesos naman ang ibinayad ni Helen para sa bisugo at pampano na kanyang binili ngayong umaga. Ay pampano po, tapos i-steam ko lang po siya. Sa ngayon bawal pa yung puro karne, isda lang muna daw kami. Una nang sinabi ng Agriculture Department na posible ring tumaas ang presyo ng isda dahil mas kakaunti raw ang mga nangingisda bunsod ng mahal na krudo. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng sa Miyerkules ang peak o ang araw na pumalo sa pinakamataas na mga presyo ang isdang kanilang ibinebenta sa Pasig Mega Market. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa sitwasyon sa PITX kung saan ilang bus company raw ang nagtaas ng pamasahe. Kausapin natin si PITX Corporate Communication Head, Jason Salvador. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, nagulat daw po yung ilang pasahero sa dagdag pasahe sa ilang bus. Meron nga ho bang dagdag pasahe at aprobado ba ito ng LTFRB? Walang dagdag pasahe, Sir Rafi, no? At hindi po ito aprobado ng LTFRB o ng DOTR. Kung matatandaan natin, pinagpalibad po ng Pangulong Marcos ang pagtaas ng presyo ng pamasahe. Kaya naman tayo dito sa PITX, nagbo-monitor po tayo, tinutulungan natin ang pamahalaan para alamin kung meron nga pong mga unauthorized na nagtataas ng pasahe. May mga nag-gather na tayong information sa ilang mga operators natin na di umano nagtaas nga ng kanilang mga presyo. At agaran naman natin itong sinumbong at sinumite sa LTFRB at DOTR at nangako naman sila ng agarang investigasyon at aksyon. Mga ilang bus companies po ba ito or individual bus ba itong naniningil ng dagdag pasahe?
So far sa nag-gather nating information at sa mga nagrereklamo, around 8 buses na ito, no? Pero patuloy pa rin tayo nagmo-monitor at ang habili natin sa ating mga pasahero, mga kapuso, no? Maging vigilant sila sa mga presyong ito. Kung meron sila makita nagtaas ng presyo na hindi dapat, isumbong po kaagad sa amin para at least mapagbigay alam kaagad natin sa DOTR at LTFRB. Saan daw po yung taas pasahe? Sa mga binibiling ticket o yung mga binabayaran sa loob na ng bus? Well, sa bilihan ng ticket, kasi nakita natin may mga resibo. So sa mga cashiers ito, nitong mga naturang operators, nililinaw din natin kung ito yung mga taas presyo na dulot ba ng nagro-roro, kasi may iba diyan nagbabayad na sa mga bus na sumasakay ng mga barko, Pero nevertheless, unless may pahintulot ito ng DOTR at LTFRB, dapat hindi po nila ito ginagawa. At anong may penalty ho ba sakaling mapatunayan nga na illegal itong kanilang pagsingil ng dagdag pasahe? Well, it depends sa LTFRB. Sila na po ang may jurisdiction dyan kung papatawan po nila ng mga penalties or mga sanctions. Dito po sa atin sa PITX, ang magagawa natin, paalalahanan po sila at i-report sa mga otoridad. Kumusta po yung dami ngayon ng pasahero sa Semana Santa? Kung ikukumpara nyo yung 2025 at ngayon 2026, kung kailan mahal na yung gasolina at diesel? Well, gaya ng inaasahan, Sir Rafi, pataas na pataas yung bilang ng mga pasahero natin. Just to give you context, same time last year, Palm Sunday, nakaabot tayo ng 165,000. Yesterday, this time around, despite the fact na mataas na yung presyo ng gasolina, umaabot na tayo ng 178,000. Bunsod dito siguro sa Rafi, yung mga dating motorista natin na nasanay nagdadala ng sarili nilang sasakyan, patungo sa mga tanggapan nila, patungo sa mga probinsya, nagbubus na lang para makatipid kahit papano. Sa bagay, hindi pa nga dapat officially, hindi pa nagtataas ng pasahe sa mga bus. So maraming mananambantala na mag-public transport muna. Anong araw po nyo inaasahan yung peak o pinakamaraming pasahero ngayong Holy Week? Well, historically, Sir Rafi, tumataas talaga yan at its peak on Wednesday dahil yan yung last working day of the week ng ating mga kapuso. Lalahanin natin, hindi naman lahat nakakapag-leave na maaga, lalo na yung mga daily wage earners natin. So pagdating ng Wednesday, pagkatapos ng working day, yan po, pupuntahan na po sila rito. Hapon at gabi, nagpipik na po tayo dyan. And then magpapatuloy po yan ng Thursday, ng maghapon. Biyernes Santo, hindi na po gaano. Sabado, meron na pong konti. Pero sa linggo, ang paghahandaan naman po natin yung pagbabalik ng mga kapuso natin dito sa Metro Manila. May ilang bus companies po kasi na nagsabing magbabaw sila ng biyahe kapag nagpatuloy yung pagmahal ng diesel, binawi pa yung dagdag pasahe. May mga nagbawas ba ng bus units na bumabiyahe dyan sa PITX? Meron na, Sir Rafi. Siyempre, nakita natin na nahihirapan na rin sila i-sustain yung kanilang mga operations dahil nga sobrang taas na ng presyo ng petrolyo. Pero pakiusap natin sa ating mga bus operators na alam naman nila na maraming pasahero ngayon. So, hanggat maaari, mag-deploy pa rin sila ng mga buses nila. Ang naging pag-uusap na lang namin, ang sabi nila, sige, mag-deploy pa rin kami as much as we can. Pero this time around, just to maximize our efficiency, sisiguraduhin muna lang fully book yung sasakyan bago sila mag-deploy ng kanilang mga additional units. Ang epekto nito sa ating mga kapuso na hindi nakabili ng advance tickets, magkakaroon ng karagdagang waiting time o pagpipila. Kaya naman napakiusap natin sa mga kapuso natin, bumili ng ticket na maaga. Ngayon, kung hindi kaya at talagang last minute na tayo makakabili, well, asahan po natin na may konting paghihintay, kaya magbaon tayo ng konting pasensya. May mga stranded ho ba dyan sa PITX dahil may mga nagbawas ng biyahe ng kanilang mga bus? Wala pa naman po, Sir Rafi, wala pa tayong stranded per se. Pero meron lang mga na-delay kasi nga dahil naiipon sila bago i-deploy, nagkakaroon ng karagdagang waiting time. Pero as far as stranded is concerned, wala naman po tayong na-report na gano'n. Again, saan po maaaring dumulog kung mahina yung reklamo yung mga pasahero? Well, at any time, lalo na nandito pa po kayo sa terminal, ay approach na lang po kahit sinong kawani dito ng PITX. Nandito rin po yung mga kapulisan natin, yung mga officers po ng DOTR, LTO, SAIC, LTFRB, pati na po ang Philippine Coast Guard. Pagbigay nyo, alam nyo po kaagad sa amin. Kundi naman sa ating mga social media pages at sa ating mga hotline, upang sa ganun ma-actionan po natin sila agad. Baka may dagdag po kayong mga pakiusap sa ating mga babiyahe pa lang sa PITX. May mga bawal bang dalhin? Nasa inyo pong pagkakataon? Salamat po, Sir Rafi. Bukod doon sa paalala natin na hanggat maaari, bumili po tayo ng ticket na maaga para doon sa mga babiyahe pa. Naku, alalahanin natin para wag po tayo maabala. Wag na natin dalhin yung mga pinagbabawal. Alin po ba yan? Yan po yung mga bagay na matutulis, matatalim, na maaaring gamitin sa data laban sa kapwa pasahero. Wag na po natin dalhin yan. Wag na rin po natin dalhin yung mga highly flammable materials na pwede pong sumiklab, sumabog dahil pagdudulot po yan ng panganib. Alalahanin po natin, safety ay importante para hindi tayo maabala ngayong Holy Week. Mag-ingat po tayo lahat. Yung mga alagang hayop ko, yung mga magdadala ng kanilang mga alagang hayop, meron bang laki or size na pwedeng madala yung ating mga kababayan?
Well, pwede naman, Sir Rafi. No? Siyempre, naunawaan natin, ayaw natin ng mga fur parents natin, ayaw iwanan yung kanilang mga alaga. Ang pakiusap lang natin, unang-una, dapat hindi po ito makabala sa kapwa natin pasahero. Ilagay po natin ito sa proper carriage, lagyan po natin ng proper sanitation like diaper and all that. No? So para at least hindi naman ito makabala sa kapwa natin pasahero. Wag lang siguro yung mga Doberman, ano? Dapat may sarili silang Basta wag cage siguro. wag naman yung menacing, tsaka yung kaya nating kadungin. Kasi kung Yun. napakalaki na yan, well, it will occupy space din. Malinaw. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Ingat po. PITX Corporate Communications Head Jason Salvador. Inaasikaso ng pump attendant ang customer na yan sa isang gasolinahan sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Matapos isara ng empleyado ang gas door ng puting SUV, biglang humarurot paalis ang sasakyan. Ayon sa manager ng gasolinahan, 500 pisong halaga ang pinagas ng tumakas na customer. Hindi na nila ito kinalta sa sweldo ng empleyado na baguhan sa gasolinahan. Sa ngayon, hinahanap pa rin ng mga otoridad ang driver ng SUV. Arestado ang professional basketball player na si Mark Cardona dahil sa umunoy pambabastos at pananakit sa isang bar sa Taguig. Ayon sa pulisya, papunta sa smoking area ang isang babae nang bigla raw siyang sunggaban sa kamay at halikan ni Cardona. Nang kumprontahin ng boyfriend ng babae, naghamon daw ng away si Cardona. Itinulak at sinundot pa raw niya ang mga mata ng boyfriend. Nagsumbong ang babae at ang kanyang boyfriend sa bouncer ng bar at inihatid sila at si Cardona sa presinto. Mahaharap si Cardona sa mga reklamong acts of lasciviousness at physical injury. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. Dead on the spot ang isang pulis at isang lalaki sa pananambang sa Sagyaran, Lanao del Sur. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng MPV ang dalawang biktima ng harangin at pagbabarili ng nasa 4 na nakamotorsiklong suspect sa Barangay Paglamatan nitong Sabado. Patuloy ang investigasyon ukol sa pagkakakilanlan ng mga salarin at motibo sa krimen. Sa ngayon, naglatag na ang pulisya ng checkpoints at nakipag-ugnayan na sa kalapit na lungsod para hindi makalayo ang mga suspect. Isa ang kritikal habang sugatan ng isa pa matapos mahulog sa bangin sa Conair Apayao ang sinasakyan nilang van. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 10 ng umaga nitong Sabado nang mangyari ang aksidente sa Barangay Caglayan. Walang malay ang isa sa mga biktima na naipit sa loob ng sasakyan ng datnan ng mga rumisponde. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang dalawang biktima. Sinusubukan pa silang makuna ng pahayag. Tumagilid naman ang isang truck sa Barangay Poblasyon sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, human error ang sanhin ng insidente na nagdulot ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa lugar. Naalis din kalaunan ng humambalang na truck. Ligtas ang driver ng truck na wala pang pahayag. Na ngayong araw ang Never Say Die actor na si Kim Ji-soo. Yan ang surprise birthday bash sa Kapuso star ng kanyang fans sa Taguig. Bilang pasasalamat, G na sumalang si Jisoo sa Q&A portion. All smiles din siya sa photo opportunity with fans. Chika ni Jisoo, balak niyang magpaka-team bahay ngayong birthday niya as a homebody. Mahigit 2,006 OFW na at kanilang dependents mula sa Middle East ang napauwi ng gobyerno sa pamamagitan ng chartered flights. Kabilang dyan ang mahigit 300 na dumating sa bansa nitong linggo ng palaspas. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa gitna ng tensyon at kaguluhan sa Middle East, ligtas nang nakawi ang 338 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya sakay ng ika-6 na chartered flight ng pamahalaan. Kabilang sa mga dumating ang 203 OFWs, 125 next of kin, kung saan 45 ay senior citizen at 42 ay mga bata, at 10 stranded tourists. Mula ang mga repatriate sa United Arab Emirates,
isa sa mga bansang may pinakamalaking bilang ng mga Pilipino sa Gulf at kabilang sa mga apektado ng lumalalang sigalot sa rehiyon. Sa kabuuan, umaabot na sa mahigit 2,600 OFWs at dependents ang napauwi ng gobyerno. Dumaan sa masusing security assessment ng Department of National Defense ang bawat flight upang matiyak ang kaligtasan ng mga uuwi. Of course, we work closely with Secretary Guibo Teodoro and the DND, yung defense attaches natin on the ground who help us with the security assessment. Each and every charter flight is always backed by a Department of National Defense security assessment. Sa kabila ng proteksyon sa UAE, marami pa ring Pilipino ang piniling umuwi upang makasama ang pamilya. Pagdating sa bansa, agad ang tulong mula sa financial assistance, transportation hanggang pansamantalang matutuluyan. Hindi rin nakakalimutan ang kalusugan ng mga repatriate. So yung mga may emergency needs, pagbaba sa eroplano, tinitingnan ho nila, mga first aid binibigyan, baka mayroong mga may hypertension, may mga nahihilo, ganyan ho, binibigay na kaagad. Tapos ina-assess din sila kung merong kailangang i-refer sa higher level facility sa ating mga hospital. Nandito po kami sa mga OFW na nangangailangan ng hatid or para makauwi sila sa Visayas or sa Mindanao. Ang OWA po ay naghanda ng pwede po namin silang i-hotel at sasagutin po ng OWA ang kanilang transportation pauwi sa kanilang probinsya. Aside from that, ang sabi po ni Sec Hans, yung mga financial assistance, reintegration po ay nakaabang na rin po. Isa sa mga umuwi si May, isang OFW mula UAE kasamang kanyang 2 anak. Ayon sa kanya, maayos ang seguridad sa UAE, ngunit pinili niyang umuwi para sa kapakanan ng kanyang mga anak, habang naiwan doon ang kanyang asawa para sa kanilang kinabukasan. Sa ngayon, hindi pa nila tiyak kung kailan muling babalik sa abroad. Masaya po at kay may ligtas na nakarating dito sa kabila ng nangyayari doon sa UAE. Honestly, we are very, very safe. Even may mga ganong pangyayari kasi UAE is actually in a high-tech. Nadedetect nila agad bago pa may pagsabog. Nagkaka-alert kami sa phone. So, meron kaming mga safety precaution para ligtas kami. Then after that, bago pa may mangyari, mai-intercept na nila sa taas. Then, it's gonna be okay. Pero what we decide, ma'am? Kasi for the safety of my kids. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pahirapan ang commute ng mga turista sa summer capital of the Philippines dahil nabawasan daw ang mga pumapasadang pampublikong sasakyan. Live mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, turismo, mga negosyo at transportasyon. Ilan lang yan sa mga sektor na talagang apektado ng pag-alagwa ng presyo ng petrolyo, lalo na dito sa Baguio City kung saan higit na mas mataas ang presyuhan nito kumpara sa lowland. Ngayong Lunes Santo, mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa lungsod, kabilang na dito sa Session Road na sa lagay na yan ay medyo nagluwag pa. Karamihan sa mga sasakyan paliko sa direksyon ng kalapit na mall. Pahirapan din para sa ilan ang pag-commute dahil nalalagasan na raw ang mga namamasadang public utility vehicles, lalo na mga jeep dahil sa taas ng presyo ng krudo sa Baguio na mahigit 135 pesos na kada litro. Matumal din daw ang dating ng mga turista sa patok na tourist spots tulad ng Wright Park na sikat sa horseback riding. Dahil dyan, pati kita ng mga negosyo apektado. Sobra sa kalahati ba Kasi pag i-compare mo noon, at least everyday may sumasakay. Everyday may sumasakay. Now kasi, especially pag weekdays po, every 3 days na po yung sakay. Yung mga kasama namin na mga driver operator, hindi na nagbibiyahe na. Kaya yung isang araw, mga 6 lang, ganun lang ang nagbibiyahe sa isang araw sa ruta namin. Mahirapan ng mga estudyante namin kung hindi kami magbiyahe. Yun lang ang iniintindi namin.
Rafi, sabi ng Baguio City Police Traffic Enforcement Unit, tuloy-tuloy yung coordination meetings ng Baguio City LGU kasama yung mga commuter at transport groups para agad na matugunan yung mga problema nila sa kalsada gaya na nga sa traffic at dito nga sa pamamasada ng mga jeepney driver. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Itinanggi ng Malaysian Oil Company na Petroleum National Berhads o Petronas na may kasunduan sila sa anumang lokal na pamahalaan dito sa Pilipinas kaugnay sa pagsupply ng langis. Naunang sinabi ng provincial government ng Davao del Norte na nakatakda silang bumili ng 44 na milyong litro ng diesel mula sa Malaysia. Ayon sa Petronas, wala silang alam at hindi sila nakikipag-ugnayan kaugnay rito. Prioridad daw nila ang pag-supply sa kanilang bansa. Susubukan namin kunan ng komento ang lokal na pamahalaan ng Davao del Norte kaugnay sa pahayag ng Petronas. Ito ang GMA Regional TV News. Nasa batang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isa umanong drug den sa Subic, Zambales. Huli sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 ang 3 lalaki sa barangay Calapakwan. Bukod sa 20 gramo ng iligal na droga, na-recover din sa kanila ang iba't ibang drug paraphernalia at buy-bust money. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman sina dating Undersecretary Adrian Bersamin at Rajiv Olivar kaugnay sa kickback umano mula sa mga flood control project. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, inireklamo nga ng graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct of Public Officials sina dating Undersecretary Adrian Bersamin at dating Undersecretary Rajiv Olivar, mga isinasangkot sa bilyong pisong kickbacks mula sa flood control projects. Bitbit ang kanilang placards ng kilos protesta muna mga grupo sa labas ng Ombudsman bago inihain ang mga reklamo. Ang kanilang sigaw, panagutin ang mga nasa likod ng pagnakaw ng pera ng bayan. Aabot raw sa bilyon ang nakuha mula sa kaban na kailangan pa naman ngayong panahon ng krisis sa produktong petrolyo. Git nila, wala raw nagawa ang investigasyon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure, kaya naghain na sila ng mga reklamo sa Ombudsman. Ibinase raw nila ito sa mga salaysay ng state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at sa video statement sa social media ni dating Congressman Zaldico. Sabi ni Bernardo, sina Olivar at Bersamin ang kanyang mga katransaksyon sa pagpapalitan ng armored vans na naglalaman umano ng mga kickbacks mula sa mga proyekto. Sa mga video naman niko, tinuro niya sina Olivar at Bersamin bilang mga bagman raw ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang bahagi ng ating panayam sa mga naghain ng reklamo. Hindi natin kinakalimutan yung issue ng korupsyon, lalo na ito sa panahon ng krisis, di ba? Krisis ngayon, gusto natin may ayuda, tulong ang mga kababayan natin. Kulang ang pondo ng gobyerno kasi nauubos sa korupsyon. Kaya kahit na may krisis, tuloy ang paglaban natin sa korupsyon. Napakahalaga nitong pagfa-file ng reklamo dahil bukas, ang sabi nila magtatapos na ang trabaho ng Independent Commission on Infrastructure. Na wala man lang matataas na opisyal na napanagot, walang nakulong, merong mga kaso pero ilan lamang at saka yung mga maliliit na isda lamang. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Bersamin at Olivar ukol sa mga inihaing reklamo. Samantala ayon naman sa Ombudsman, dadaan muna ang mga reklamo sa proseso ng evaluation. Dati nang sinabi ni Ombudsman Remulla na may gumugulong na silang investigasyon kina Bersamin at Olivar mula pa noong 1 taon bunsod ng referral ng ICI. At yan muna ang latest mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Mga kapuso, maging mapanuri sa mga binabasang post online dahil talamak pa rin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi po totoo ang post ng ilang social media pages na isinailalim ang maraming probinsya sa bansa sa energy lockdown simula nitong March 28, Sabado. Mapapansin din ang GMA Integrated News logo rito. Wala pong inilalabas na ganyang post ang GMA Integrated News. Wala ring anunsyo ng energy lockdown mula sa mga otoridad o opisyal ng gobyerno. Muli, hindi po yan totoo.
Update tayo sa investigasyon sa pananambang sa mga pulis sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, samantala pinag-aaralan na ng pamunuan ng PNP ang pagbibigay ng posthumous awards sa mga nasawing pulis. Rafi, tukoy na ng PNP ang local terrorist group na umano'y nasa likod ng pananambang sa isang police patrol sa Sharif Agwak, Maguindanao nitong March 28. 5 pulis ang nasawi habang 3 ang sugatan sa atake ng grupong ayaw pangalanan pa sa ngayon ng PNP. Batay sa investigasyon ng PNP galing sa isang checkpoint operation, ang grupo nalula ng kanilang patrol vehicle at pabalik na sana ng police provincial office nang paputukan sila ng tinatayang 10 miyembro ng local terrorist group. 5 agad ang namatay sa unang bugso ng pag-atake. Nakalaban pa ang mga sugatang pulis at nakahingi agad ng saklolo mula sa mga kasamahan. Pero bago makarating ang mga reinforcement, nakatakas na ang mga salarin. Isa sa mga motibong tinitingnan sa pag-atake ang matagumpay na operasyon ng PNP at AFP laban sa Dawla Islamiyya at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters noong October 2025. Base sa mga nakarang ulat, October 2025 nahuli ng AFP at PNP ang isang kilalang leader ng grupo. May 5 bomb makers din ng grupo ang nag-surrender sa mga otoridad noong nakarang taon. Tinitingnan din kung may pananagutan ng PNP Provincial Director na napabayaang walang police detachment sa lugar na napakadilim tuwing gabi. Samantala, Rafi, pinag-aaralan na ng pamunuan ng Philippine National Police ang paggagawad ng posthumous awards para sa mga nasawing police officers. At yan ang latest mula rito sa Campo Crame. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Kinilala sina Bianca Umali at Ruru Madrid bilang ambassador sa isang event ng mga Filipino martial artists. Nagpakitang gilas sina Ruru at Bianca sa katipunan ng mga bagani, isang pagtitipon ng mga Filipino martial artists. Si Bianca ay pinamalas ang kanyang galing sa paggamit ng traditional Filipino weapon na balisong. Dati na ring nagpakita ng husay si Bianca sa paggamit ng arnis na napanood sa Encantadia Chronicles Sangre. Si Ruru nagpakita ng panuntukan moves na isa ring uri ng Filipino martial arts. Sa kanyang presentation, tila sumabak sa fight scene si Ruru, kasama ang ilang Pinoy martial artist. Chika ni na Bianca at Ruru sa Inyong Mare, honored sila sa bagong pagkilala sa larangan ng Filipino martial arts. Gusto natin pagmalaki sariling atin, mahalin yung sariling atin at ito po ay kasama po sa ating kultura. So gusto po nating i-preserve yun. It is also our responsibility to be able to carry this to the next generation that we are representing. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na hindi magmamahal ang mga pangunahing produkto gaya ng delata, kape at gatas hanggang April 16. Ayon naman sa Department of Agriculture, posibleng tumaas ang presyo ng ilang agricultural products. Balita hatid ni JP Soriano. Hindi naman daw ito panic buying, pero talagang pang 3 linggong supply kung mamili si Mila sa supermarket na ito sa Quezon City. Sa gitna ng pag-alagwa ng presyo ng langis, sana raw ay di rin magtaas ang presyo ng mga basic goods gaya ng kape, asukal, delata at mantika. Sa sweldo ng tao, ang hirap, hindi pa tumataas. Ang hirap i-budget pero yung kailangan lang talaga. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, nakapulong na nilang samahan ng mga manufacturers at retailers o yung mga groceries sa Pilipinas. At matapos ang kanilang meeting, ginarantayan ng DTI, wala raw magtataas sa presyo ng mga pangunahing produkto o yung mga basic goods hanggang sa mga susunod na linggo. So we will not have any price increase up to April 16. And we will keep on updating them kasi may mga ibang produkto na hanggang end of April wala pong price increase. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, tiniyak ng mga manufacturer at retailer na may sapat na mga pangunahing bilihin tulad ng sardinas, corned beef, cup noodles, bottled water, kape, gatas, ilang dairy products at kandila. Pero dahil walang katiyakan kung hanggang kailan ang krisis sa Middle East, posible bang tumaas ang presyo ng mga bilihin pagkatapos ng April 16? We will update. Titingnan natin ulit because weekly po ang usap namin dito manufacturers. Sa Mayo o Hunyo naman, posibleng tumaas ang presyo ng gulay at ibang agricultural products ayon sa Department of Agriculture. Bagaman kapakanan ng mga magsasaka ang iniisip ng DA, kailangan din daw protektahan ang mga mamimili. Kaya kasama raw sa mga plano ang pag-aangkat ng mga produkto. Palagi naman ikinukonsidera ang importasyon para i-tame ang inflation.
Kasi aminin natin, mas mura yung bigas, mas mura ang karning baboy, ang karning manok, kaysa dun sa pinoproduce natin. Mas importante na mayroon tayong inventaryo ng mga agricultural commodities. Nagbabadya ring tumaas ang presyo ng manok at baboy dahil sa mas mahal na imported feeds. Apektado kasi ang produksyon ng feeds dahil sa mataas na presyo ng krudo. Maging ang presyo ng isda, posible ring tumaas, sabi ng DA, dahil mas kakaunti ang mga nangingisda dahil pa rin sa mahal ng krudo. Pagdating naman sa bigas, na kay Pangulong Bongbong Marcos na ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos na price cap sa imported rice para raw mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May update ang DSWD at LTFRB sa mga tsuper, rider at TNVS driver na hindi na isama sa listahan ng mga nabigyan ng ayuda. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Rafi, lampas 100,000 na mga motorcycle taxi at TNVS riders ang hindi nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ayon sa LTFRB o Land Transportation Franchising Regulatory Board, mayroong 29,000 na mga driver ng TNVS at 78,000 na mga motorcycle taxi riders ang hindi nabigyan ng ayuda. Paliwanag ng LTFRB na ito ay dahil itinago ang mga pangalan na ito ng mga TNVS companies dahil sobra ito sa pinapayagang bilang ng mga franchise holders nila. Pero pangako ng DSWD, makakatanggap pa rin sila ng 5,000 pesos na ayuda Miyerkules sa susunod na linggo. Kasabay din dyan, Rafi, yung mga jeepney drivers na hindi rin naisama sa mga listahan. Dagdag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, depende sa bilis ng mga LGU ang schedule na magiging payout para sa mga jeepney drivers na ito. Kapag kumpleto na ang listahan ng mga LGU, ay maaari na sila magpa-schedule ng payout sa DSWD. Narito ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa hanay ng TODA, we are now asking the LGUs to submit supplemental list. Sa hanay ng mga jeepney operators and drivers, like I mentioned, both the DSWD and LTFRB are now, tomorrow, will be deploying help teams in all 17 LGUs. And then we ask the LGUs to bring all their JODAs in one room so that we can go through every organization one by one. Pagdating sa TNVS, the list will really come from the TNC. Rafi, sa kasalukuyan, sa mga oras na ito ay nandito naman tayo sa Land Transportation Office kung saan nandito si Secretary Banoy Lopez ng DOTR at LTFRB Chairman Sec Vigor Mendoza at the LTO Chief Lacanilao para i-monitor at unahan yung pagbibigay naman ng mga fuel subsidy na nagkakahalaga na 10,000 piso para sa mga operator. Dagdag pa ni Secretary Lopez, yung mga hindi nabigyan na 5,000 pesos ng DSWD ng mga bus drivers at UV Express, ang sasagot dyan ay DOTR na. Pero schedule pa ang pag-payout ng mga yan. Rafi. Maraming salamat, Joseph Moro. Muling binisita at ininspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Maharlika Highway Viaduct Project sa Lopez, Quezon Province. Hindi raw gaya dati, magiging maluwag na raw ang trapiko sa lugar dahil sa pagbubukas ng magkabilang linya. Iniutos pa ni Dizon ang pagpapantay ng lupa para iwas disgrasya. Tiniyak din ang kalihim sa mga residente na nakatira malapit sa lugar na bibilisan ang konstruksyon sa lugar. Kwentong nakatataba ng puso ang tapok natin ngayong Lunes Santo. Dahil daw sa problema sa sasakyan, pinahinto ng mga sakay ang isang van sa Dasmariñas, Cavite. Ang inakalang may sira, bubuo pala sa araw ni Kuyang driver. May palast activity ang isang grupo ng nursing students bago sila umuwi. Sorpresahin ang kanilang service driver na nagdiwang ng 50th birthday. Nilagyan nila ito ng twist at nagkunwaring flat ang gulong ng van. Bumaba ang nag-aalalang si Kuya Lance at sinilip ang gulong na maayos naman. Doon na umentrada ang golden paandar ng nursing students. Si Kuya Lance diagnosed tuloy with extreme happiness at excitement. Ang video 2.6 million na ang views.
Trending! Ang sweet naman. Galing. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.